Tulala at walang imik si Camille sa kanyang desk habang iniisip ko anong mangyayari sa kanya. 3 araw pa lang siyang nagtatrabaho, pero yun na kaagad ang nangyari. Sinusundan yata siya ng kamalasan kahit nasan siya magpunta. Nang break time na, nilapitan si Camille ni Miss Diana sa kanyang desk. Napansin kasi nitong pag-iisip niya tungkol sa nangyari sa kumpanya. Camille, pukaw nito sa kanya. Mabilis namang itinigil ni Camille ang ginagawa sa nakangiting hinarap ang kanilang team leader. Miss Diana, may kailangan po kayo? Magalang na tanong ni Camille. Nagulat si Camille na akbayan siya ni Miss Diana. I know this internship is important to you, so don't worry because you won't be fired from the company because you're an intern. Nang marinig iyon ay lalong mag-alala si Camille. Pwede ko po bang malaman kung anong kumpanya ang sumalo sa Debonair? What I know is that Reynoso Group acquired our company. Sagot naman ni Miss Diana. Tila humintong pintig ng puso ni Camille nang marinig ang sinabi nito. Ang Reynoso Group? Nautal na tanong ni Camille. Tumangon naman ang babae. Yup, the son of Mr. Reynoso Sr. will be in charge of Debonair from now on. Naisip ni Camille na sinusundan nga yata siya ng kamalasan. Nang mapansin naman ni Miss Diana ang nag-aalalang mukha ni Camille, ay muli niya itong inalo. Huwag kang mag-alala, may rumor na maayos at matagumpay ang pamamahala ni Mr. Reynoso sa ibang bansa. Kaya sigurado ako na gagawin niya rin ito sa Debonair. Ang internship na ito ay makakatulong para sa iyong paghahanap sa trabaho sa hinaharap, Camille. Maaari ka rin maging permanente dito kung magiging maayos ang trabaho mo. Bigla namang nanlumo si Camille sa mga nalaman at lihim na napapabuntong hininga. Gusto nga niyang iwasan ng lalaki pero bakit parang sinusundan yata siya ng kamalasan? Bakit hanggang pati sa kumpanyang iyon ay kailangan magkaroon sila ng kaugnayan? Pampalubag loob na lang ni Camille sa kanyang sarili na hindi siya tinanggal sa trabaho. Sisikapin na lang niya na iwasan ng lalaki hanggat maaari. Total gaano naman kadalas nang magka-encounter ang boss at isang intern na tulad niya. Pagdating ng Friday, pagpasok ni Camille sa kumpanya ay naramdaman niyang tensyonado ang mga naroon. Maging si Miss Diana, nang tanungin niya si Cynthia, isa rin sa tulad niyang intern ay nalaman niyang mula dito na magpupunta si Sergio sa kumpanya sa araw na yon. Laylay ang balikat na tinungo ni Camille ang sariling desk. Ayaw niyang umalis sa pwesto dahil natatakot siya magkita sila ni Sergio sa araw na yon. Nangyayain siya ni Cynthia para kumain ng lunch. Sa cafeteria ay tumanggi siya at sinabing busog pa siya. Bagaman alam niyang imposible na magpunta pa doon ng lalaki para mag-inspeksyon, mas mainam kung palagi siyang handa. Dahil hindi na nananghalian, pagdating ng coffee break ay nagmamadali si Camille na nagpunta sa cafeteria para bumili ng tinapay. Gutom na kasi siya at hindi siya makapag-focus sa trabaho kung ganoon. Inisip din niyang marahil ay umuwi na si Sergio mula sa pag-inspeksyon ng kumpanya kaya malabo na magkita pa sila nito. Bumili rin si Camille ng kape sa vending machine malapit sa entrance ng elevator. At dahil nahihiya siyang dalhin ito sa kanyang desk, ay pinasya niyang kainin yon habang naghihintay ng pagbukas ng elevator. Subalit nang bumukas yon ay nabitawan ni Camille ang hawak na tinapay nang makita kung sinong lalaking lumabas. Na may kasamang ilang empleyado, nakasuot siya ng isang kulay abo na notch lapel suit at brown leather shoes. Ang kanyang panga ay perpektong hugis at ang kanyang malalim na mga mata ay nagbibigay sa lalaki ng isang nakakatakot na aura. Mabilis na yumuko si Camille upang magpanggap na kinukuha ang nalaglag na tinapay sa sahig. At lihim niyang hiniling na sana'y hindi siya mapansin ng lalaki. What are you doing, Miss Asuncion? Sita kay Camille ng kanilang manager na si Mr. Robles. Please stand and greet our new CEO, Mr. Reynoso. Utos pa nito. Napakagatlabi naman si Camille habang nanginginig ang mga kamay na tumayo nang maayos at tinarap ang lalaki. Good afternoon po, Mr. Reynoso. Nanginginig ang boses na bati ni Camille sa lalaki. Hindi sumagot si Sergio at walang emosyong tinignan ang babae. Sandaling napakong mga mata niya sa name tag na nakasabit sa dibdib ni Camille. Matapos noon ay nagtuloy-tuloy na rin ito ng lakad at nilampasan ng babae. Bumalik si Camille sa kanyang desk na parang asong bahag ang buntot at namumutla. Hindi niya alam kung magagawa pa ba niyang maayos ang trabaho gayong nalaman ng lalaki na naroon siya. Kung saan ay alam niya na gano'n ang mangyayari sa kumpanya, hindi na sana niya itinuli ang pagpasok doon at naghanap na lang ng iba. Sumapit ang alas 5 ng hapon at pauwi na si Camille, ay balisa pa rin siya dahil sa nangyari. Mabuti na lang at hindi siya nagkamali sa trabaho kahit na ganoon. Habang naglalakad si Camille sa hallway papalapit sa blind curve kung nasan ang elevator ay nakarinig siya ng 2 taong nag-uusap.
Mr. Reynoso, do you have any instructions? Tingin niyang tanong ni Mr. Robles. Nang marinig ni Camille ang pangalan ni Sergio ay otomatikong inatake siya ng matinding kaba, dahilan para hindi siya tumuloy at kumakaripas na takbo. Pabalik sa opisina. Tutal ay maaga pa kaya mamaya na lang siya uuwi, nag-alis ito. Nang sumunod na araw ay maging maayos naman ang pagtatrabaho ni Camille sa Debonair. Subalit para siyang magnanakaw dahil laging mabilis at maingat ang kilos niya sa takot na mag-cross muli ang kanilang mga landas ni Sergio Reynoso. Hanggang sa nalaman niyang nasa business trip ito sa abroad at aabutin to ng ilang araw. Nang marinig yun ni Camille ay pansamantalang nawala ang tensyon sa kanyang dibdib at nakahinga siya ng maayos. Naisip niyang masyado lang siyang nag-overthink sa mga bagay-bagay kaya labis siyang naapektuhan. Kinatanghalian, pinuntahan si Camille ni Miss Diana at sinabing may bagong pasok na direktor at siya mismo nagtatrabaho sa ilalim nito. Bagaman kinakabahan na inisip na lang ni Camille na dagdag yung sa experience niya sa kumpanya. The following day, Camille met the director, Miss Alicia. Miss Alicia is meticulous and excellent at her job but has a bad attitude. Araw-araw ang trabahong pinapagawa nito kay Camille ay magtimpla ng kape, mag-photocopy at iba pang mga gawain. Naging jack of all trades, si Camille simula na magtrabaho siya kay Miss Alicia. Wala naman siyang reklamo dahil alam niyang parte yun ng kanyang trabaho. Kinagabihan habang nasa cafeteria si Camille para sana kumain ng dinner. Isang unknown number ang tumawag sa kanya. Dahil walang idea ay kaagad niya itong sinagot. Isang pamilyar na boses naman ang narinig ni Camille muna sa kabilang linya. Camille anak, may pera ka ba? Bigyan mo naman ako. Nang marinig ni Camille ang boses ng kanyang nanay ay umahon ng galit sa kanyang dibdib nang maalalang ginawa nito sa kanyang kapatid nung nasa hospital pa to. Matapos kasi niya itong bigyan ng pera para sa pagbabantay nito kay George ay basta na lang itong umalis at iniwan ng kanyang kapatid. Nung araw pa naman ding wala ito yung inatake ng seizure si George. Mabuti na lang ikagad itong nakita ng nurse. Alam mo ba kung anong nangyari kay George nang araw na umalis ka? Galit na tanong ni Camille sa kabilang linya saka sandaling lumabas sa cafeteria at nagpunta sa emergency exit door. Anong pinagsasabi mo? Kahit bantayan ko pa si George, hindi na siya gagaling. Tingnan mo nga kapatid mo, lantang gulay na siya. Ewan ko nga ba't nag-aaksaya ka pa ng ipapa-hospital dyan sa batang yan. Saad ng kanyang nani na para bang kung sinong bata lang ang kanilang pinag-uusapan. Dahil sa mga narinig mula sa sariling ina, ay tahimik na humikbi si Camille. Hindi lang yata siya sa trabaho malas, maging sa personal ay napakamalas din niya. Sino bang ina ang pagsasalitaan ng gano'n ng anak na nakikipaglaban para mabuhay? Napakasama mo, nanay ka ba talaga namin? Ano bang kasalanan namin sa ni George? Bakit ganito mo kami tratuhin? Puno ng hinanakit na wika ni Camille sa ina habang pigil ng iyak. Nag-iingat siyang baka may makarinig sa kanya na umiiyak sa emergency exit. Dahil sa sinabi ni Camille ay tila naubos ang pasensya ng babae sa kabilang linya. Walang hiya kang bata ka. Kailan ka pa natutong sumagot sa magulang mo? Pasalamat pa nga kayo't hindi ko kayo pinalaglag kahit wala naman kayong silbi. Galit na sabi nito. Walang pakialam sa nararamdaman ng sariling anak. Dahil sa'yo nabaon ako ng utang kay Mr. Bajaras. Pinagbabantaan akong papatayin kapag hindi ko maibalik ang pera. Nagsinungaling ka sa akin. Ginawa mong sangkalan si George para gamitin ako. Umiyak pa rin saad ni Camille. Masamang-masama ang loob niya sa kanyang ina ng mga sandaling iyon dahil muli niyang naalalang sinapit niya kay Benedicto. Abay bakit? Para naman may pakinabang ka sa akin. Utang na loob mo yun sa akin dahil binuhay kita. Kaya dapat mong suklian yon. Sigaw pa nito mula sa kabilang linya. At ang sabi ni Mr. Bajaras, laspag ka na. Kaninong lalaki ka naman nagpakama, malandi ka? Kung laspag ka na, wala ka ng pakinabang sa akin. Pagpapatuloy pa ng kanyang nanay na hindi malang nakonsensya sa ginagawa sa sariling anak. Bakit? Balak mo pa rin bang ibentang sarili mong anak? Umiiyak na tanong ni Camille sa ina. Nay, anak mo ko. Bakit gusto mong babuyin ng iba ng sarili mong anak? Puno ng hinanakit na saad ni Camille habang panay ang punas ng sariling luha. Anong magagawa ko? May utang akong dapat bayaran. At kung hindi ko yun mababayaran, paano na? Simula batay mahinahon si Camille at bihira siyang magalit. Subalit sa mga sandaling iyon ay hindi niya mapigilan ang sarili. Nanginginig siya sa galit dahil sa kawalang hiyaan ng sarili niyang ina. Para dito, isa lang siyang kalakal na maaring pagkakitaan. Pinunasan ni Camille ang sariling luha at matigas na sinabing, kung wala kang pambayad, magpakulong ka. Matapos sabihin yun, ikatakot-takot na murang tinamo ni Camille mula sa bibig na sariling ina, subalit hindi na niya pinansin yun at kaagad ang pinatay ang tawag. Hindi niya maintindihan kung bakit gano'n na lang siya ituring ng sarili nilang ina.
Bakit kung makapagsalita ito, ay parang pinagsisisihan nitong ipinanganak sila sa mundo. Marahang pinalo ni Camille ang naninikip niyang dibdib dahil pakiramdam niya ay hindi siya makahinga. Pilit din niyang kinalmang kanyang sarili sa kahuminga ng malalim upang maalis ang tila batong nakadagan sa kanyang dibdib. Sandali pa munang nanatili si Camille sa emergency exit kung saan siya naroon at inayos ang sarili. Saka nagpasya siyang lumabas ng dahil matatapos ng kanyang break time. Ni hindi na nga siya natapos ang pagkain dahil sa tawag. Nang bubuksan na ni Camille ang pinto'y nakarinig siya ng yabag pababa sa hagdan. Nang tingalain niya ni Camille ay napatda siya na makitang si Seryo yon. Nagtamang kanilang mga paningin, ngunit hindi naman matukoy ni Camille kung anong nababasa niya sa mga mata nito ng sandaling iyon. Bumalik na siya. Isip-isip ni Camille habang nakatingin sa lalaki tumatahip ang dibdib dahil sa matinding kaba. Habang papalapit si Seryo ay nasamyo din ni Camille ang amoy mint na usok ng sigarilyo. Tila nagpunta rin ang lalaki sa emergency exit para manigarilyo. "Good evening po, Mr. Reynoso," bati ni Camille sa lalaki. Ayaw niyang maging bastos sa lalaki dahil kahit na hindi magandang naging resulta, sa tuwing nagkikita sila ay boss na niya ito ngayon. Naglakad pa palapit si Seryo at tila walang balak na lumabas doon, sa halip ay dumiretso to patungo kay Camille. Bigla-bigla, ang puso ni Camille na kanina'y kalmado na, ay muling naging abnormal at dahil sa takot na baka muli siyang halikan nito, tulad noong huli ay napaatras si Camille ng ilang hakbang palayo. "What? Are you afraid I will bite you again?" Nakangising tanong ni Seryo. Hindi na siya lumapit pa ng husto sa babae dahil baka sa mukha nito ang takot ng mga sandaling iyon. Baka sa oras na lumapit pa siya dito ay bigla itong mapatalon. "Mr. Reynoso, nasa trabaho tayo," nanginginig ang boses na saad ni Camille habang pinagpapawisan ng malamig. "Don't worry, I don't force woman," sagot ni Seryo sa inalis ang tingin sa babae. Mula noon ang mga kababaihan ni kusang lumapit sa kanya tinabol siya. Hindi niya naalala na siyang isa sa humahabol at pumipilit sa isang babae. Kaya bakit niya ito gagawin? Aaminin niyang nawala ang self-control niya ng 2 beses dahil sa babaeng ito, pero wala itong ibig sabihin. It's natural for him to lose self-control in everything so he knows how to control his own, like this moment. Nagtataka naman pinagmasdan ni Camille na lalaki kung gano'n na hindi na siya halikan nito ng sapilitan. "What are you looking at?" Tanong pa ni Seryo sa kanilang pasansya at dumiretso sa pinto. Kaagad namang inalis ni Camille ang mga paningin sa lalaki at yumuko. "Sorry, hindi ko sinasadya. Don't look at men like that," saad ni Seryo na sa galit na tono at saka nauna nang lumabas. Naiwan namang nagtataka si Camille sa ikinikilos na lalaki ng mga oras na yon. Hindi naman niya ito basta tinitingnan kung hindi nananaginip siya ng gising. Sinapian yata ng masamang espiritong lalaki dahil biglang nag-iba ang pakikitungo sa kanya. Pagkalabas ni Camille sa emergency exit ay nakasalubong niyang directress na si Miss Alicia. Nakakunot-no ito habang nakatingin sa kanya. "Miss Asuncion, bakit magkasama kayo ng CEO na lumabas dyan?" Tanong ng babae nang tinutukoy ay ang paglabas sa emergency exit. Marahil ay nakita nito doon na nanggaling si Seryo. Natulos naman sa kinatatayuan si Camille. "Miss Alicia, sinagot ko lang pong tawag ng nanay ko. Hindi ko po alam na nandoon din ang CEO." Sagot niya na nauutal pa sa kabang nararamdaman. Tumaas naman ang kilay ng babae. "Really? Yes, Miss Alicia. Kung sa bagay, hindi naman type ni Mr. Reynoso tulad mo," mataray pang sabi nito. Napansin naman ni Miss Alicia ang reaksyon ni Camille kaya nakangisi nitong kinuha ang cellphone sa loob ng blazer at may hinanap doon. Maya-maya pa isang picture ang nilahad nito sa harapan ni Camille. "Do you see this woman? She's the fiancée of Mr. Seryo Reynoso. They were supposed to get married but because she had an accident and fell into a coma, it was postponed." Ang babae sa larawan ay maganda at mukhang sophisticated. Hawak nito mga bisig ni Seryo habang masayang-masaya sa isa't isa. Kung titingnan ay bagay na bagay ang mga ito, and yes, kung makikita mo ay may pagkakahawi kayo ni Miss Ursula ng mga mata. Dagdag pa ni Miss Alicia na hindi niya malaman kung papuri o panghahamak ang timbre ng boses nito. Dahil sa narinig ay pinakatitigan naman ni Camille ang mga mata ng babae. At tama to, may pagkakahawig ng mga mata nila ng babaeng nasa larawan pero meron ding pagkakaiba. Kung ang mga mata nito ay kumikislap at puno ng kumpiyansa, ang kanya naman ay kakikitaan ng takot dahil wala siyang tiwala sa sarili. Pero bukod sa mga mata, malayong-malayong tulad mo kay Miss Ursula, pang-insulto pa ni Miss Alicia habang pinagmamasdan mula ulo hanggang talampakan si Camille.
Para sa kanya masyado mapanlin lang ang inosenteng mukha nito. You look like an innocent little girl. Pero alam kong nasa loob ang kulo mo. Wala namang maisagot si Camille sa mga sinasabi ng kanilang directress. Hindi niya alam kung bakit ganun ito magsalita sa kanya. Samantalang wala naman siyang naalala na may nagawa siyang mali dito. If Mr. Reynoso likes someone, he'd prefer someone like me who's smart and gorgeous. Ang tulad ni Mr. Reynoso hindi kayang abutin ng tulad mong intern lang. Saad pa ng directress na may halong babala. Huwag po kayong mag-alala, Miss Alicia. Narito lang po ako sa kumpanya para matuto. Magalang natura ni Camille. Na-offend man siya sa mga sinabi nito, hindi naman niya ito maaaring bastusin dahil maaaring makaapekto yon sa kanyang trabaho at maging sa university. Dahil sa narinig sa intern ay lumambot naman ang ekspresyon ng directress. Well, kung pagbubutihin mong pag-aaral, magiging magandang future mo, Miss Asuncion. Tumango naman si Camille. Makakaasa po kayong pagbubutihin ko pong pagtatrabaho, Miss Alicia. Sagot niyang puno ng determinasyon. Nang makitang determinasyon sa mga mata ng babae, tumaas naman ang kilay ni Miss Alicia at kinumpas ang mga kamay. Go! Buy me an ice americano. Mabilis namang tumalima si Camille sa utos nito sa kabumuntong hininga. Naisip niyang hanggat maaari iiwasan niya si Sergio para hindi siya pag-isipan ng masama ng kanyang mga kasamahan. Tulad ni Miss Alicia, kinantanghalian nabasa ni Camille mula sa company's website ng Debonair ang announcement tungkol sa bagong tatag na legal department kung saan ang bawat empleyado ay maaring lumapit upang kumonsulta at humingi ng assistance. Hindi malaman ni Camille kung nagkataon lang ba o naring si Sergio ang pag-usapan nila ng kanyang nanay. Narinig ba nitong kailangan niya ng tulong? Subalit marahas ding napailing si Camille. Masyado lang siyang nag-overthink at maaring coincidence lang ang lahat. Ang kapal naman ng mukha niyang isipin na gusto siyang tulungan ng lalaki samantalang kinamumuhian siya nito. Isa pa ay naisip din ni Camille na walang saysay kung magsusumbong siya sa otoridad dahil hindi kaya ng konsensya na makulong. Kahit na bali-baligta rin ang mundo, pa rin niya ito't utang niya sa kanyang ina ang kanyang buhay. Nang sumunod na araw, alas 5 pa lang ng umaga ay gising na si Camille para magpunta sa Binondo at bumili ng hopya ni pinagbuutos sa kanya ni Miss Alicia. Kilalang Binondo sa masarap na hopya, subalit dahil masyadong maraming tao ang nagpupunta doon kaya mabigat din ang trapiko sa lugar na yon. Ayaw niyang malate sa trabaho kaya inagahan niya ang pagpunta doon. Alas 7 na nang makarating si Camille sa kumpanyang bitbit ng hopya at energy drink naman para sa kanya. Panay ang hikab niya habang naglalakad sa lobby dahil simula nung pumasok siya bilang intern sa Debonair ay hindi na siya nakakatulog ng maayos. Sa araw ay kung ano-anong trabahong pinapagawa sa kanya. At sa gabi naman, pag-uwi sa boarding house ay kailangan mag-drawing ng mga draft. At dahil alas 3 na siya nakatulog kagabi, kaya naman ang umagang iyon ay antok na antok pa siya at para siyang lutang. Habang naglalakad, dahil wala sa sarili, si Camille habang naglalakad sa hallway, hindi niya napansin ang basang sahig na marahil ay katatapos lang imop at humagis siya. Sa takot ni Camille na baka matapon ng hopya na para kay Miss Alicia at mapagalitan siya, ay pikit mata niya itong nahigit na niyakap. Wala siyang pakialam kung masubsob man siya sa sahig, ngunit ang inaasahan ni Camille sa pagsubsob sa sahig ay hindi nangyari dahil isang malakas na bisig ang humapit sa kanyang bewang at sinalo siya. Nang magdilat si Camille ay nagtama ang mga paningin nila ni Sergio at dahil sobrang lapit nila sa isa't isa, ay malaya niya nasasam yung amoy na hininga ng lalaki. Namula ang mukha ni Camille sa sobrang hiya habang nakatingin sa lalaking nakataas ang makapal na kilay. Thank you, Mr. Reynoso. Nautal na wika ni Camille habang sinisikap na maitay yung sarili. Samantalang muli na namang umahon ng kung anong kaibuturan ni Sergio habang nakahawak sa malambot at balingkinitang bewang ni Camille. Para bang may naguudyok sa kanyang haplusin iyon at idikit sa kanyang katawan. Dali-daling binitawan ni Sergio yung babae upang supilin ang nararamdaman. Hindi naman inakala ni Camille na gagawin yun ng lalaki, kaya naman napaupo siya sa sahig. Aray, bulalas ni Camille pero hindi niya magawang magreklamo sa ginawa ni Sergio dahil kahit papaano hindi napasama ang pagkakadapa niya dahil sinalo siya nito. I just remembered that someone told me to stay away from her. Kaswal na saad ni Sergio saka nakapamulsang pinagmasdan siya sa sahig. Kunot noon naman niyang tinignan ang lalaki kung ganun ay gusto pala nitong gantihan siya kaya nito yun ginawa. Ang sama ng ugali mo, himutok ni Camille sa kanyang isipan. Saka mabilis na tumayo mula sa pagkakasalampak sa sahig at saka kumaripas ng takbo palayo. Nasama naman ang mukha na sinundan ng tingin ni Sergio ang papalayong babae. Hindi na niya nagugustuhan ang nararamdaman sa tuwing nagkakalapit at nahawakan niyang babae.
Nagagalit siya sa kanyang sarili dahil nahihirapan siyang kontrolin ito. Sa pagkakataong iyon ay nilapitan niya ang sekretary na si Alex. Mr. Reynoso, Miss Marta invited you to dinner tonight. Shall I reject her for you? Tanong ni Alex sa kanyang boss. Ang president ng Mendiola Corporation ay kaibigan ng kanyang boss. Kaya bilang paggalang kay Mr. Mendiola, ay pinagbigyan ni Mr. Reynoso ang request ng unikaihan nito na lumabas sa mga ito para mag-dinner. Subalit dahil doon, hindi na tinantanan ni Miss Marta ang kanyang boss. Parati nitong nagyayaya na mag-dinner na tinatanggihan ni Mr. Reynoso ng paulit-ulit, kaya expect na ni Alex na ganun din ang gagawin ng kanyang boss ng oras na yon. No, let's make an appointment. Clear my schedule tonight. Sana man ang kanyang boss at kinagulat ni Alex ano kayang nakain ng kanyang boss at bigla itong naisipang makipagkita kay Miss Marta. Samantala sa isang sulok naman ay nasaksihan ni Miss Alicia ang nangyaring pagbangga ni Camille sa kanilang CEO dahilan para mapunta to sa bisig ng lalaki. Dumilim ang kanyang mukha at kumoy ang mga kamao niya dahil sa matinding galit. Napakagaling mo magpanggap, Camille Asuncion. Ano kayang mangyayari ngayon kahit saan magpunta? May kontrabida sa buhay ni Camille at bakit kaya malaki ang epekto ni Camille kay Sergio sa tuwing magkakalapit sila? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.